So this channel also go. Miss Barbie Forteza, abay may tahasang pag-amin patungkol sa actress at sa makakasama nito. But before that, let's talk about Miss Barbie Forteza. Kasi matapos na si Miss Barbie po at si Miss Sharon Cuneta ay dinisclose na magkakaroon nga sila ng collab project with Miss Khalil, no, na nailabas na rin pala si Mr. Khalil pala talaga ang gaganap at makakasama nitong si Miss Barbie Forteza sa nasabing serye. So, sa mundo kasi ng showbiz, maraming artista ang may kanya-kanyang pinaguhugutan ng inspirasyon. So, ngunit hindi lahat ay may pagkakataong makatrabaho ang mismong taong naging dahilan kung bakit sila pumasok sa industriya. Ito ang kwentong unti-unting nabubuo sa pagitan ni Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Isang kwentong puno ng paghanga, pangarap at tila kapalaran. Ayon po sa isang ulat, inamin mismo ni Barbie na may isang artista na malaki ang naging impluwensya sa kanyang pagpasok sa showbiz. At ito ay walang iba kundi si Sharon Cuneta. Sa isang panayam, direkta niyang sinabi ang linyang siya ang dahilan kung bakit ako artista. So, parang may inamin siya dito na kaya siya nag-artista through the influence of Miss Sharon Cuneta. Sa simpleng pahayag na ito ay nabuksan ang mas malalim na usapin. Ano nga bang naging epekto ng idol inspiration sa karir ng isang artista? At gaano kalaki ang impluwensya ni Sharon Cuneta sa bagong henerasyon tulad ni Barbie? Ang kapangyarihan ng inspirasyon mula sa fan hanggang artista bago pa man naging kapuso primetime princess si Barbie Forteza sa isang batang nangarap, no, isang fan na tumitingala sa mga iniidolo niya sa telebisyon at isa sa pinakamalaki niyang inspirasyon ay si Sharon Cuneta. Hindi ito nakakagulat kasi nga si Sharon ay isa sa pinaka-iconic na artista sa Pilipinas na isang megastar na nakilala sa kanyang husay sa pag-arte. Kahit naman talaga sino, 'di ba? Parang ang kwento dito is naging pinush ni Miss Barbie Forteza na maging isang artista at isa sa mga tinitingala niya noon ay walang iba kundi ang megastar Sharon Cuneta. So, si Sharon kasi meron siyang husay sa pag-arte, mas malalim yung emosyon niya sa pelikula at matindi yung kanyang connection sa masa. Para sa isang batang tulad ni Barbie noon, si Sharon ay hindi lamang artista, siya isang simbolo ng pangarap. No, sa Barbie din, sino naman si Barbie bago ang tagumpay? Si Barbie naman ay nagsimula sa murang edad sa industriya at unti-unting umangat hanggang maging isa sa pinakarespetadong aktres sa kanyang henerasyon. Nakilala siya sa kanyang versatility at kakayahang magdala ng mabibigat na roles sa telebisyon at pelikula. Ngunit ang tanong, kung wala si Sharon Cuneta bilang inspirasyon, magiging Barbie Forteza ba siya ngayon? Which is true, di ba? Yun ang katanungan natin. Kung hindi niya nakita at hindi niya inay itong si Sharon Cuneta, artista kaya si Barbie? So, sa isang buhay, pamantayan, si Sharon Cuneta hindi lamang basta artista, isa rin siyang institusyon sa showbiz. Sa loob ng maraming dekada, napatunayan niya ang kanyang husay sa drama, musika, telebisyon at hosting. At higit sa lahat sa pagiging relatable sa masa. Ito ang klase ng artista na hindi lang pinapanood, iniidolo at ginagaya. Ang full circle kasi moment na pangarap ay natupad, mas lalong naging makabuluhan ng kwento nang lumabas ang balita na posibleng magsama sa isang project si Sharon at si Barbie Forteza. Sa isang hiwalay na ulat, nabanggit na magkakaroon sila ng collaboration series sa isang bagay na may tuturing na dream come true para kay Barbie. Isipin natin mula sa pagiging fan hanggang sa pagiging co-star. Ito ang tinatawag na full circle moment. Parang sinasabi niya na dream come true, no? Isa sa mga pangarap at pinapangarap ni Barbie ang natupad dahil po sa katauhan ni Miss Sharon, no? Timing ba ito o strategic move lang? Ngunit bilang isang critical na pagsusuri, hindi pwedeng puro emosyon lang ang tinitignan. May mga tanong na kailangang harapin. Bakit ngayon lang lumabas ang ganitong revelasyon? Coincidence ba na lumabas ito kasabay ng kanilang proyekto o bahagi ito ng promotional strategy? Sa showbiz, hindi bago ang paggamit ng emotional narrative upang palakasin ang interest ng publiko. Which is true, 'di ba? Di naman natin pwedeng sabihin na dahil dahil emotional lang si Barbie or emotional lang si Sharon, 'di ba? Para talagang makapagpalabas sila ng magandang magandang material. Kapag sinabi mong siya ang dahilan kung bakit ako artista,
Which means, automatic na nakaka-touch, nakaka-relate ang fans, tumataas ang anticipation ng project. Totoo ba o pinapalakas lang ang hype? Hindi natin sinasabing hindi totoo ang sinasabi ni Barbie. Sa katunayan, maraming ebidensya na matagal na niyang hinahangaan si Sharon. Even sa mga lumang post niya, 'di ba? Ngunit bilang observer, mahalagang kilalalin na ang ganitong kwento ay may dual purpose. Una, personal, totoong inspirasyon at professional marketing impact. At dito naging interesante ang usapin. So, sa pag-amin ni Sharon ang kanyang inspirasyon, mas lalong tumaas ang kredibilidad ni Barbie bilang isang artista. Bakit? Dahil pinapakita nito na may mas malalim siyang pinaghuhugutan. Hindi siya basta sumikat lang, may respeto lang siya sa legacy ng industriya, at sa mata ng publiko, ito ay isang malaking plus factor. Critical, may sarili ba siyang identity? Ngunit may isang mahalagang tanong, hanggang saan ang pagiging inspirasyon at kailan ito nagiging anino? Si Barbie kasi ay kilala sa kanyang mga sariling talents, ngunit kapag masyadong inuugnay ang kanyang journey kay Sharon, mas may panganib. Mababawasan ang uniqueness niya, makompare siya palagi, mabuhay siya sa expectation ng fans, at sa showbiz, delikadong ganitong sitwasyon. Kasi parang kapag po kasi may inaay kang artista, there are tendency na magagaya mo na lahat. Hindi ka na magkakaroon ng originality. No? At sa showbiz, sinasabing ang medyo delicate yun, 'di ba? So, sa kanyang henerasyon, Sharon Cuneta, classic acting style, emotional at dramatic, pangmasa na appeal. While Miss Barbie is a modern acting, versatile drama plus experimental role at mas global ang dating. Sa madaling salita, kahit may inspirasyon at magkaiba pa rin sila ng era at estilo, ay talagang masasabi mo na naging isa rin, no? Isa rin sa naging plus factor din talaga na si Barbie ngayon pinagbubuti niya lahat. Kasi alam niya na yung kanyang iniidolo ay sobra-sobra yung narating, sobra yung naipakita sa publiko. So sa aking pananaw, ang ganitong klase ng inspirasyon ay parehong blessing at burden, no? Parang yun nga, nagkakaroon ng, kapag po kasi ikaw ay talagang humanga sa isang artista at yun po ay dinisclose mo sa publiko, so yun yung magiging narrative dun ay ginagaya niya yan, ganyan. So yun yung magiging inspirasyon ba to o magiging pressure lang, 'di ba? Kasi sa blessing magiging gabay niya si Miss Sharon sa kanyang career, magkakaroon siya ng standard na sinusunod at meron din siyang motivation para mas gumaling. Ngayon naman sa pagiging burden naman, laging nagkakaroon ng comparison, mas mataas yung expectation at mahirap lampasan ang legacy. Kaya sa ngayon, kahit po sabihin natin na ina-idolize niya si Sharon Cuneta, is kailangan gumawa pa rin ng sariling history si Miss Barbie Forteza sa kanyang career. So yun po yung pinopoint out ng balitang ito. So yun yung kanyang mga pag-amin, yun pala yung kanyang inspirasyon. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!